In the last days, people will have no discernment. Okay. Ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama. Ang iba po rito sinabi po niya dun sa aming pong conference na po. Hindi lang po ang mga tao ang mawawala ng discernment, kundi may mga pastor na mawawala ng discernment. Kaya ang demonyo ngayon umaatake. This 2024, palapit na palapit ang pagdating ng Panginoon at pasipad ng pasipad ang demonyo. Kaya ginagawa niya, binibigyan niya ngayon ng pagkabulat at pagkabingingin ang mga Kristiyano at nawawala ang ating mga discernment sa mga nangyayari sa paligid natin. Meron pong binanggit dito si Bishop Oriel sa Genesis 49, 14, 16, ang isa sa mga binless ni Jacob ay si Issachar. Sabi po dito sa may Genesis 49, 14, 16, lalagyan mo natin yan. Sabi po dito, Issachar is a strong donkey lying down between two burdens. He saw the rest was good and the land was pleasant. He bowed his shoulder to bear a burden and became a band of slaves. Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. Okay. Alam niyo po, ang sabi, sasama rito na lang po, no? Marami dito kasi medyo parang gusto ko po umiklit ng 30 minutos sa sinasabi ko. So, yung mga sasabihin ko. Si Issachar daw po is a raw-boned donkey. Raw-bone. R-A-W-B-O-N-E. Tinignan ko sa Tagalog, matibay na asno. Namang matibay na asno. Yun po yun, no? Is a strong donkey lying down between two burdens. Sabi rito, si Issachar daw po ay parang donkey. Alam naman po natin na ang donkey ay burden bearer. No po? Siya po yung mga kumakarga ng mga merchant, ng mga bitbitin na mga merchant, mga merchandise. At siyempre, naglalakad yan from city to city, village to village. At ang donkey ay hinaling tulad kay Issachar. He is a burden bearer. Sabi niya rito, sabi ni Bishop Oriel, if you have no burden in your city, you cannot possess it. Magtataka kayo, bakit meron tayong mga pastor o may mga 144 o mga primary 12 na masipag pero nawawalan. Nawawalan ng disciple, nalalagasan. Kasi ginagawa na nila ang sistema pero wala talaga silang burden sa tao. Kunin yun. So tayo ginagawa natin, pine-pressure natin, lahat na ng klase ng motivation, ginagawa natin sa kanila para gawin nila yung dapat nilang gawin. But, hindi makukuha yun ng external actions na ipapagawa natin. Marami na tayong sinabi, marami na tayong motivation, incentive na sinabi sa kanila. But you know what? Hindi sila burden bearer dahil wala silang burden sa tao. Okay? Wala silang burden sa tao. At dito, pinapapasok ni Bishop Oriel, sabi niya gano'n, 2024 should be a year of intercession. Bakit? Paano magkaka-burden yung tao? Sabi nga dito, yung donkey, para magkaroon ng burden, lumuluhod. Diba? Hindi ba pwede yung nakaganon lang siya, tapos itataas sa kanya, mahirap yun eh. So ang donkey, lumuluhod. At sa kanya, pinapatong yung burden. At sa kanya, ilalakad yun. Gaano man kabigat yun, ilalakad niya naman ng buong sikap. Okay? Psalms chapter 2 verse 8 ba yun? Ask and I'll give the nations to you. Diba? Ask of me and I will give the nations. Hindi mo makukuha kahit ang kapitbahay mo pag wala kang burden. So, the thing is, sabi dito, kung di tayo magpapakita ng humility is bowing down, humility is prayer. Napo, hindi natin intercession, hindi natin nakukuha ang ating community. Kaya ang binigay dito ni Bishop Oriel ay
intercession. Bakit? Ang demonyo lahat gagawin yan. Malalakas daw ang deception ng last phase. Mawawala ng deception, mawawala ng discernment ang mga tao. Madali kang maloloko. Okay? So, paano ka magkakaroon ng discernment? Kailangan mo raw ng anointing ni Issachar. Yan. Kaya, ano ba ang mga karakteristik ni Issachar? Bibigay ko po sa inyo yun na ni-research ko po siya, the 5 characteristics of Issachar. Sabi po dito, those who carry Issachar anointing understand the times we are in. Ang isa sa mga marka na may Issachar anointing, na uunawaan mo ang nangyayari sa paligid mo. Kaya nga po, minsan tayo, solve tayo ng solve ng bunga ng problema, pero hindi natin nakikita yung ugat ng problema. Solve tayo ng solve, nakakapagod yun eh. Nakakapagod. Kaya nakikita natin, para bang, sige na, gawin niya to. Tapos mawawala na naman, papagawa na, mawawala na naman. Kasi yung bunga yung ating sinosolve. Kasi hindi natin nakikita kung ano talaga ang pinaka-problema ng ugat. Okay? At from my research, 5 characteristics of an Issachar anointing. Number 1, intercessory prayer warrior. Issachars, those who carry Issachar anointing, recognize what is happening in the spirit. They see the corruption and its connection to the times. With that discernment and understanding, they pray. They pray for family members. They pray. Minsan hindi mo alam kung ano pag-pray mo eh. Kasi hindi mo naman naiintindihan kung ano nangyayari. Tama. Ito po. Yun eh. They intercede and pray, intercessory prayers, repenting on behalf of the people. Nandiyan na ba? And petitioning the courts of heaven. Those who carry Issachar anointing are watchmen. They see and are attuned to the dangers that are coming. Sabi nga sa Isaiah 62 verse 6 to 7, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the Lord, do not keep silent, and give him no rest until he establishes, until he makes Jerusalem a praise in the earth. Huwag natin daw patahimikin ang langit. Bombard natin ang panalangin. Ang langit na po. So, number 1 po dito is, isang characteristic is intercessory prayer warrior. Kaya maganda po talaga pasimulan na, sabi ko nga kay Christian kanina, kasi kaninang maga, ako po, palatulog ako ngayon. Parang yung katawan ko naghahanap ng pahinga at nag-e-evade ako sa mga stress ng holidays. Na niligaluhan ko yung sarili ko ng tulog ng bisperas ng Pasko at bisperas ng Bagong Taon. Kasi gusto kong ibalik yung aking gising ng madaling araw. And kanina umaga, nagbukas po ako ng Zoom ng G12 Global Intercessory Prayer. At after na sabi ko, na-realize ko, hanggang bukas na lang pala yung sinimula ng November 20. Sabi ko kay Christian, sige, mag-start tayo ng 5:30. Hindi ba tayo magyaya ng marami kasi syempre, hindi naman pwede imanda ko sa lahat yan. Kasi hindi naman lahat magkaramong magising ng madaling araw. But I felt that burden. Sabi ko to pray kasi kailangan eh. Ayaw ko nang maulit yung failure ng 2023. Kung ayaw natin maulit yung error ng 2023, we are going to start again with a booster ng go. We have to first, sabi nga dito, we have to bow down and pray. Po. Number 2, spiritually awake and alert. Issachars don't run and hide. They rise and shine. Hindi sila nakakatulog. They are not lulled to sleep by lies. Nakaka-discern ka ng katotohanan at ng kasinungalingan. Alam mo na ang mga nangyayari sa paligid mo ay dala ng kasinungalingan o dala ng katotohanan.
hindi ka mamamanipulate ng mga sitwasyon sa paligid mo. Okay? Katulad nga yan ni, di ba, ni Delilah. Mamaya ko na po sabihin ito, yung kay Delilah. Kasi si Bishop Oriel po nagsabi nito. Number 3, understand the times. Nauunawaan mo yung nangyayari. The times we live in can either cause us to come into agreement with fear of faith. Sabi nga nila, yun daw tidal wave sa dagat, yung wave, dalawang reaction niya. Yung reaction niya, hindi marunong lumungoy, tumatakbo, tinatakbuhan. Pero yung mga nagsasurf, inaabangan yan. Inaabangan. Alam nila ang galaw ng dagat. Alam nila pag may wave at nakaabang sila. So tayo rin, dapat alam natin, we should not always only be busy to restart or to start or to move in the ministry. Dapat alam natin yung tamang galaw sa tamang panahon. Yan po yun. And then, number 4, act when wickedness is released. Ibig sabihin po nito, Issachars, they take action. They do and activate the words of God. Hindi po tayo nagpapatumpik-tumpik. We do not delay obedience. Yeah. Sabi po, di ba, but the people who know their God are strong and carry out great exploits. Ang lahat ng verse nito. So, yan po ang mga Issachar na po. At meron pong radical devotion to Jesus and the things of God. Ibig sabihin po nito, kilala niya ang Diyos, meron siyang time alone with God. Sabi po kasi yung devotion lang. Pero sabi ko gano'n, ibalik natin yung term, di ba, Pastor Ras, tayo on time alone with God, sa dati natin. Mas magandang sabihin yung, nagkaroon ka ba ng time alone with God this morning? Kaya mas maganda yung kaysa devotion parang napaka-generic, although okay din naman. Pero it is good to start prayer that you are listening to the Lord. Quiet ka, naririnig mo ang Panginoon, na nabibigay niya sa iyo kung anong dapat na gagawin niya this year. Napasimulan ako ng January 1 ng John 11 kay resurrection ni Lazarus. Yeah. At I felt in summary, the Lord gave me the word of breakthrough 2024. So there will be breakthroughs to unwrap na yung mga namatay at mga natutulog, yung mga we need to unwrap those that are sleeping. Yeah. So ito po dapat may radical po tayong devotion sa Panginoon. Sabi nga po sa may 1 Timothy 3 o 2 Timothy, sabi doon, in the last days, people will be lovers of selves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents, blah, blah, blah. So tayo pong mga Kristiyano, kailangan po natin mag-upgrade. Kailangan po lalo tayong maging sensitive sa signal ng Holy Spirit kung anong ginagawa niya. Lalo na sa ating mga simbahan. Dahil iba-iba naman po tayo ng lugar, iba-iba ang mga spiritual mga namamayani sa ating mga syudad. Opo. Yan, babalik na po ako sa sinasabi ni Bishop Oriel. Yan. Ang kakampi po natin ay discernment, kaya manalangin po tayo that we will always be sharp in sensing what the Holy Spirit is doing. Opo. Hindi mo makukuha ang iyong faith pag wala kang burden. Paano maglalagay ng burden si Lord? Ang donkey ay lumuluhod. Kaya sabi niya dito sa 2024, you must be willing to go for intercession. But bring the whole church to go into intercession. Lumuhod kayo sa intercession sa 2024. Your number one priority is to bring the whole church to intercession. Kung hindi, mahihirapan kayong patakbuhin ang primary well.
Kasi sila po magmi-minister out of program, hindi out of burden. Mananawa yan. Pabalik ka na naman sa problema mo ng 2023. Ang church na may intercession, ang pastor na engaged in intercession, ang lalagyan ng burden ng Diyos. Siya ang bibigyan ng Diyos ng burden. Okay. Kaya bago ka bigyan ni Lord daw ng burden, titignan ko nakaluhod ka. Okay. You as a donkey learn how to bow, learn how to kneel. Ang pastor at P12 na walang burden ay walang gagawin. Masaya lang siya na hindi lumalago ang simbahan kasi nagsisearch na siya as monkey, hindi donkey. Dapat daw donkey business, hindi monkey business. Yan siya. Ang description pa rito, pertaining donkey or pertaining the blessing of Issachar, sabi, he bowed his shoulder to bear a burden and became a band of slaves. Ang donkey is submitted to forced labor. Hindi nagre-reklamo. Hindi mareklamo. Ouch. Okay? Walang angal ang donkey. They bend Amen. and they bow and they bear the heavy burden. Ready sa nalibigat na trabaho ang donkey. Burden bearer at nagsasubmit sa forced labor. Do you want people to submit to your authority? Mahirap daw po magpastor na hindi nagsasubmit ang mga members. Totoo ba yan? Amen. Mahirap no po. So, ang napapansin daw po ni Bishop Ariel, ang mga prayerful sa church nila, sa mga members nila ay masunurin. Ang hindi raw prayerful, mareklamo. Tapos, ito mga hindi prayerful na malayo sa Panginoon, pagka nag-pressure, pinagbibintangan ang G12 na controlling at saka pressure. Kasi nga, wala na sila sa ano eh. Wala na sila ng Issachar anointing. So yun yun. Alangan naman daw, sabi ni Bishop, sa end times walang pressure, magre-relax ka, tapos ang kalaban mo si Satanas. Si Satanas ang sipag. Diba? Ang sipag niyan. Tapos tayo, matutulog, nagpapahinga. Kumakain, nagre-relax, nagre-Netflix. Pero si Satanas, araw-araw, yung kanyang mga galamay, lagi silang may conference. How to win souls to hell. Yan. Ang makakatagal sa dulo ay siyang maliligtas. Ang unang may gagawin talaga ay yung may burden. Kaya magsasama-sama daw dapat yung mga may burden. Yung mga mananalangin. Huwag daw po matulad sa mga pastoral movement na kwentuhan lang at kainan lang ang ginagawa, pero hindi pinag-uusapan ang burden. Pagkausap ko ba yung mga primary prayer? Okay, mga primary prayer, ano ba pinag-uusapan? Gusto ko namin yung ano ko, dapat yan. Dapat naririnig mo yung burden, hindi yung, alam mo, kasi, alam mo na, pastor, kasi alam mo, may thesis ako eh, hindi ba niya ako eh. Di po ba? No? Ibig sabihin, wala silang burden. So, pag nag-harvest daw po tayo, forced labor daw yan. Kaya huwag ka magpapa-forced labor sa hindi nananalangin. Reclamatory yun. Kasi walang burden eh. Amen ba? Yan. Ang gusto lang daw noon ay madali lang. Yung hindi ahad lang sa kanyang mga personal na schedule. So ito mga ito, kumikilos pero religious spirit na lang. Yan. Sila daw yung mga tipong puro na lang argumento. Okay? Wala nang ibang ginawa kundi itumba ang pastor at siraan ang pastor. Okay. Yan po, kung meron kayo nun, baka kami lang dito yun. Baka sa inyo, mabait ang mga people nyo, no? Yan. Kaya po, ay, iba po rito kasi parang gusto ko na lang i-skip eh. Kasi may sinasabi siya rito na ano,
Kung may issue ka sa pastor at tatapang ka, kung sabi mo ng harapan, huwag kang duwag. Kapag dinadagdan mo lang yung mga tao sa simbahan mo, chismoso ka lang, hindi ka matapang. Normally, may ganun talaga eh. No? Siguro, may hugot si Bishop dito. Ano to, pinakikinggan ko bawat word niya eh. So, yan. Kaya sabi niya, parang hindi nagtatalo, kausapin mo ng diretsuhan, hindi pakikinggan o siraan. Sa huling panahon daw, ganito, ang isang mali, wrong plus wrong plus wrong plus wrong plus wrong equals right. Kasi isang taong mali, hindi lalakas ang loob niya magsabi, tama siya, pag wala siya kakampi. Kaya humahanap ang isang taong mali ng patulad niya para may nag-a-agree sa kanya, kukuha pa ng isa yon para sila tatlo mukhang tama. Tapos kukuha pa ng isa para lahat sila mukhang, oo nga, tama tayo. Kasi marami naniniwala. So, anong nangyayari ngayon? Wrong plus wrong plus wrong plus wrong equals right. Yan ang sinasabi niya. And daw ang strategy, end of part 1. Part 2. Ang strategy sa kanas, kung mali, sumasama ka sa isang mali. Sama-sama sila na ang nagmumukhang tama. Ayan. Ganyan daw sa huling panahon. Kaya tayo po ay mag-iingat. Mag-iingat po tayo. Sabi niya rito, every one of you must be very, very careful in the way you deal with things next year. Kaya pag hindi kayo lumuhod, wala kayong discernment. Kapag hindi nanalangin, walang burden. Kapag walang burden, you are not ready for big work. Only people with burden ang nakaluhod. Imamantel ka ng Diyos. Hindi nilalagyan ng mantle of burden ang nakatayo. Ang binibigyan na niya ng mantle of burden ay ang nakaluhod. There is a time to mantle you during the time of your intercession. That God will give you the blueprint. Yung eksaktong gagawin mo, ipapakita niya sa iyo. This year, kasi last year to December, kailan ba tayo? 20, ano ba tayo? 20. Ano bang kailan? Basta. Sabi niya dito, humanda kayo, winawarningan ko kayo, dahil sa panahon ngayon, kung ano ang mali, yun ang tama. At ang tama, nagiging mukhang mali. Okay? Paulit-ulit ko no? Ang tama at minamali sa ngayon, kapag nagsama-sama ang mga mali, sila na ang tama. So tayong tama, quiet. Okay? Sa sobrang nilang kahinaan, hindi nila kaya mag-isa. They are so weak. Kaya they need more people to attack a person so that they will appear correct. Ganyan gumalaw si Satanas. If I were you, I will rally my church to pray. Yan, paulit-ulit na po. Ang sumasama sa anihan, hindi pwede ang mahina. Ulitin ko po, huwag po natin ipwersa ang Great Commission sa taong hindi nananalangin. Dapat po malakas at may burden. Ito sabi niya dito, ang pastor at ang wife, so pastor and wife, dapat may burden. Ang wife, hindi lang muse. Dapat burden carrier din. Dito ba? Part 3. The kingdom of God is not just a matter of talk. Hindi lang daldalan ng kaharian ng Diyos. Sabi niya dito, this 2024, we must pray for the manifestation of the supernatural. Huwag daw patakbuhin ang 2024 na magaling lang tayong mag-preach. Dapat nakikita at nagmamanifest ang kundi you must be in operating in the power of God. Hindi lang to puro daldala ng preaching.
We must be anointed, carrier of the supernatural. Kaya dapat daw, ipanalangin natin, Lord, I want to have an Issachar anointing. So, burden is supernatural. You cannot carry it alone. Mabigat yan eh. For you to carry it, is you have to work supernaturally. At ibibigay ng Diyos yung strength na yon. Yung kingdom servant, hindi daw puro salita kung nagde-demonstrate ng supernatural. Normal na raw dapat sa atin yung supernatural. Daily, weekly, may gumagaling, may nadideliverance. Yan. Tapos yung ang tinapit niya rito, yung mga religious na mga tao, na iba ng topic, no? Sa mga religious daw ng mga tao, mga churches, galit daw sa mga maraming issues sa simbahan. Ano po? Kaya, maraming bawal. Kaya, religious people will deny the works of the Holy Spirit. Ayaw nila ng manifestation of the Holy Spirit. Ayaw din nila ng kingdom generosity. May mali silang definition ng prosperity gospel. Sabi ni Bishop Oriel, ano ba ang prosperity gospel? Ang prosperity gospel, sinasabi nila, tumanggap ka kay Kristo, yayaman ka. Hindi naman natin tinuturo yun eh. At hindi tinuturo ni Bishop Oriel yun. Pero ang G12 ay napapalitan ng prosperity gospel. Kasi nga, one time, minsan may nangyari daw kay Bishop Oriel, hindi natin alam, no? Sinabi lang nito, na nagbabuy and sell pala siya ng kotse. Minsan bumili siya ng second-hand na Mercedes-Benz, 700,000. At yung isang pastor, bumili ng brand new SUV, worth 2 million. Nagkataon, nagsabay sa parking. No? Tapos siya kasiniraan, na siya daw, pagdating sa pera, bla 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 bla. So nakita kasi na ang kanyang kotse ay Mercedes-Benz. May kaibigan daw siya, dash sa bahay yata, at maraming sasakyan, nag-post siya kasi sa Lamborghini. Akala kanya, so parang feeling nila si Bishop Oriel nagpapasasa sa material. So wala naman silang alam. Kung anong nangyayari sa buhay ni Bishop Oriel, gano'n na lang sila. Gano'n na lang sila manira. Ano po? Yan. So, ano raw bang gusto mo? Poverty gospel? Gusto niyo po ba yun? Tatapusin ko na po yung preaching ko kasi mangungutang pa ako sa kapitbahay ko. Wala kami pang bigas. Sino po bang gusto ng gano'n? Poverty gospel? Wala pong may gusto po. Ano po? Sa religious people, masama ang gumaganda ang buhay ng pastor. Dapat naghihirap. Ewan ko sa kanila. These people are in bondage of deception. These last days, engage in intercession. Una po, intercession. Pangalawa, intimacy with God. Palawikin daw po natin ang time alone with God and worship. Ano po? Time alone with God and worship. Sabi daw ni Apostle Paul, I want to know Him in the power of His resurrection. We must develop our calling. Ayan. Ang pagpapastor ay byproduct ng ating calling. Makakita kami ng mga pastor na ineffective kasi inuuna ang ministry bago ang ministering unto the Lord. So, sobrang masipag. Pero wala lang tayo talaga sa Panginoon. Ako. Kaya minsan, nakikita na lang yun sa attitude na lang natin, pananalita. Nakikita na lang. Masipag na tayo, pero once na nanalita na tayo sa loob ng bahay natin, i-date pa natin yung mga Godzilla, at saka mga King Kong. Ano po? Kasi napabayaan na talaga yung ministry unto the Lord. So next year, lilinawin natin ang sequence. Loving God first, then loving people. Pag walang prayer life, walang meditation, walang worship life, walang fasting life, we become busy. Walang oras makinig sa Diyos, mas nakikinig tayo ng chismis, kaya nadideceive ang mga pastor.
Mas may time sa social media na kung ano-anong mga hiram na teolohiya, tapos hiram lang nila, hindi naman nila pinag-aaralan, tapos nire-repost nila, akala nila tama. Ano po? If we spend time sa Diyos, the Lord will shield us. We will know kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon. Intimacy with God will become our one and only priority. Sabi ni Bishop, huwag daw tayo mag-settle lang sa omnipresent character of God. Dapat daw tayo ay lalo nating palawigin ang manifest presence of God. Hindi lang omnipresent. Sabi nga niya, ang Diyos ay totoo naman, alam naman natin ang theology, di ba? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, pero sa impyerno. No, kasi kahit manalain mo sa impyerno ng Lord, tulungan mo kung di na naririnig ni Lord yan. Maririnig mo na lang yung ano yun. The subscriber cannot hear. Yeah. Okay, kaya dapat yan, dala-dala natin ang presence ng Lord at tuturuan natin ang ating mga primary 12, mga disciples natin to exercise, to carry the presence of God wherever they go. Yeah. Bible school teaches that God is omnipresent, but in our meetings, God must manifest His presence. Sa 2024, marunong dapat tayong mag-host ng presence ng Diyos sa bawat bahay natin. Kapag nangyari yun, wala nang away, wala nang complaint at argument. Tama nga naman, sa mga tahanan natin dapat i-practice ang presence ng Lord para there is respect towards one another. Yan ang end of part 3. Dapat daw kaya natin i-manage ang ating anointing. Si Satanas daw po ay nangangalbo. Nangangalbo. Hindi po siya nagpapalagas ng buhok. Nangangalbo talaga. Okay, bakit po? Kasi nga, ito daw po si Delilah, may dalang seducing and lying spirit. Pinatulog sa lap niya, and then, yan na. Alam naman natin na ang lakas ni Samson ay nasa kanyang buhok. Eh syempre, hindi mo naman mapuputol ang buhok no kapag siya ay gising. Di po ba? Kaya ayan, minememe siya ni Delilah. Kaya when you are in slumber, yung tipong parang wala kang alam sa nangyayari sa mundo, hindi mo na alam, kinalbo ka na pala ni Satanas. May nilapit na pala sa iyo, seducing Delilah. Tapos mineneme ka, na akala mo okay ka pa. Sabi niya rito, pagkagising mo, akala mo malakas ka na. Sabi sa Judges 16, 19, 20, tignan nga natin ang sabi doon. Papakita ni Pastor Chan sa atin. Judges 16, 19, 20. Diyan. Ayun. Ayun. Kita niyo yun? Nakalagay baby. Asa na? Baby. Baby. Si baby. After putting him to sleep on her lap, ay naku, nasa naka-laptop. She called for someone to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him, and his strength left him. Nag-let the group kanyang strength. Diba? 20. Then she called, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord has left him. Ano po? Hindi kasi marunong mag-manage ng anointing. Laging tulog sa hita ni Delilah. Okay? So, siya raw ay sabi ni Bishop, Samson pa rin ang kanyang pangalan, pero wala na siyang anointing. Hirap na
nakakulong na, under bondage, no freedom, useless. Spiritual strength is no longer there. Nakakatakot daw po yun. Okay? Kaya akala po natin, okay pa tayo. Sabi niya, warning sa atin yun, mga misis, huwag niyong sasalubungin si Delilah. Bishop to kayo dapat ang nagpapalakas kay Samson. Magpe-preserve ng anointing ng asawang pastor. Yan po yan. May mga dapat daw, sabi dito, si Samson minsan ay pumatay ng kalaban gamit daw ang jawbone ng donkey. Yung panga ng asno, yun daw ginamit niya bilang sandata. Ano po? Ang ginamit ni Samson. Dapat daw, meron daw tayong ganong klaseng anointing. Nag-i-slay tayo ng enemies. At huwag tayong matatakot sa challenges. Kilala natin dapat kilala daw natin ang ating Diyos. Yan. We have to know our God at ipakilala daw natin sa ating simbahan who is God. Pinreach daw ni Bishop Oriel yung iba't ibang names ng Diyos like Jehovah Rapha, the God who heals, Jehovah Nisi, the God our banner, Jehovah Jireh, is more than enough, Jehovah Chidkenu, our righteousness, Jehovah's witness, tayo yun. Yung witness tayo ni Lord. Ayan. Ayan. Kaya sabi niya rito, panalo ang mga taong alam niya na mayroong nakahanda ang Diyos. Mag-submit daw tayo sa kalooban ng Diyos. Ito na lang po yung isa sa mga pinakadulo niyang sinabi. Tayo daw po ay magbuhay trigo. Yung kung parable of the tare, yung tare, ano ba yung tare? Talahib po ba yun? Di ba may nagtanim yung lalaki ng trigo, wheat. Tama po ba? Wheat? Okay. And then overnight, mayroon naman nagsaboy ng damo, ng talahib. At sabay itong tumutubo. Sabi ka na, bulongin naman natin itong tare. Sabi ka, hintayin natin. Hintayin natin magbunga at anihin natin. And then, pag ginapasan natin, buod natin yung wheat, sunugin natin yung tare. Kasi daw, magkamukha daw talaga yan. Kaya lang, ang tare, kung walang laman, ang wheat may laman. No? Ang wheat yung yuko. Ang tare nakatayo. Sa huling panahon, ang mga religious people daw, ito yung mga proud people na hindi yung yuko. Wala namang laman. Kaya ang totoong mga Kristiyano, nakukonfront minsan, gusto tayo ini-stir up ang ating pride. But we have to be humble before God. We have to be humble before other people and be humble before our enemies. Minsan yung mga tao sa paligid natin, pinoprovoke tayong magalit. Pinoprovoke tayong bumanti. And yung may mga tao daw na kung magsalita daw sa mga leaders, sa mga pastor, particularly sinasabi ni Bishop Oriel dito, wala namang ibang theology ang G12 kung hindi mag-win so any disciples na. Anong sinisira nila? Nakakapagtaka, di ba? So, let us not be proud like the tares. Nung nakatayo lang sila, pero ito mga win, yumunyo po. So, we have to be humble. Itong huling panahon na ito. Kaya sabi niya rito, kapag nakayuko ka, hindi ka natamaan. Naalala ko po yung isang dream. Noong punta pa sa Rusty, may nagsabi noon. Nung tayo noon. Henry Bibi. Si? Henry Bibi. Tama? Si Henry Bibi. Isa sa mga American authors na pumunta sa church natin. Pumunta ba sa church natin yun? Yes. Okay. Sabi niya gano'n, there was a prophetic dream, no? Vision. Na yun the time, ano ba yun? 90s pa yun. Na may sword si Lord, nahahataw. Pero yung mga tao, may mga yumuko. Yung mayroong hindi yumuko. Yung mga hindi yumuko, napugutan ng ulo. Yung mga yumuko, sila yung na-spare ng sword. So it also talks about humility. Imagine nyo, pareho lang yung message na yun, and then no 1990s pa, na napakatagal na.
Katanda po si Henry Bibi. Yeah. So, i-manage daw po natin ang ating anointing. Ito po. We have to, naniniwala po ako tayo kung may asawa. Hindi ko naman ini-check ko yan si Pastor Christian, ano? Malapit na po yan pinapag-test yan. Okay. Let us work as a team. Okay? We are supporting each other not because for your partner, but for the sake of the church. Kasi pag ang isa sa atin ang hina, mahirap i-anon ang Diyos ng Panginoon. Ito. Kaya i-manage daw po natin ang ating anointing. Make the group, any group na mayroong common interest sa Great Commission, make it an authentic relationship. Kapag may mali, puntahan. Huwag i-publish sa Facebook. Diba? Kung may mali, i-correct. Kung ang pinapublish mo sa Facebook, kung may binibenta mo mga gamit, kikita ka pa. Mga sama ng loob mong parinig, wag na lang. Okay? Yan. Ito na po yung pinaka-last. Don't carry the spirit of division and separation. Carry the spirit of reconciliation. Yan po yun. Ito po yung mga bilin. Wala pa po yung kalahati. Sa February ko na lang po bibigay sa inyo yung kalahati. Tagal. Yan. So, meron po ba kayong reaction dito? Meron po ba kayong gusto i-dugtong, i-reflect? Bago po pumunta sa ating susunod na gusto kong i-share sa inyo. Hello po.